So ngayon, yun yung pag-uusapan natin. Okay? Yun ang pag-uusapan natin kung about sa pagbabago ng identity mo, paano mo siya mababago? Bibigyan natin siya ng mas malalim na training para mas maunawaan niyo kasi parang bitin yung training about sa identity dun sa success habits eh. Pero yun yung pinakang importante. Kung maaalala niyo dun sa i-recap natin pala yung sa success habits. Kung maaalala niyo yung training natin doon, yung about dun sa 3 bagay na binabago natin pagdating sa habits natin. Okay, wait lang, share ko sa inyo itong screen natin, no? Okay. Ayan. Kita ba? Kita na? Okay, kita na. Okay. So yan. Kung maalala nyo dun sa pinag-usapan natin, recap, mabilis na recap. May tatlong sinusubukan tayo na baguhin pagdating sa ating habits. Yung nasa pinakalabas, yung pinakang outer core is yung tinatawag na outcome. Okay? Nandito yung sa inner core, yung nasa gitna is yung tinatawag na behavior, which is yung ginagawa mo na. So for example, outcome. Sinusubukan natin baguhin is yung resulta. Hindi ang kinikita ko lang ngayon per week is 1,000. Gusto kong kumita ng 2,000. So ang pipilitin mo, ang iisipin mo, paano ako kikita ng 2,000? Okay? So ibig sabihin, ang focus mo is yung outcome, yung baguhin. Which is palagi ito nag-fail. Almost every time nag-fail to. Ngayon naman, behavior is, halimbawa, nalaman mo na, okay, ganito yung kailangan kong gawin para kitain yung 2,000 pesos per week, halimbawa. Halimbawa, yun yung goal mo. Ito, nag-work naman to, kahit paano. Yun nga lang, kumpara dito sa outcome, mas maraming times na mag-work ito. Mas maraming times. Pero most of the time, kapag hindi mo naiintindihan itong nandito, sa pinakang core, sa pinakang loob, pag hindi mo ito naiintindihan, which is your identity. Pag hindi mo yan naiintindihan, no, most of the time, maraming beses mafo-frustrate ka kasi ang iniisip mo lang yung how part. Yung strategy, mali yung strategy, bago na naman ng strategy, hindi effective yung strategy, ano pang ibang strategy, puro how. Yun nandito sa behavior. Dahil hindi mo naiintindihan yung identity part. Pag ito binago mo, pag ito yung nagsimulang magbago, automatic magbabago tong mga to. Automatic magbabago yung outcome and yung behavior. So be, do, have. Kita nyo? Ang galing, no? Mindset, action, result. Diba? Pares lang. So yun. Ang pinakang nasa core na kailangan natin mabago is yung identity. The way we see ourselves. Paano ba natin babaguhin yung sarili natin? Okay, paano ba natin mababago yung tingin natin sa ating mga sarili? So, ngayon, dumako na tayo sa how. Paano nga ba? Step number 1, paano mo babaguhin ang iyong identity? Ano yung step by step? So, bibigyan ko lang kayo ng 3 simple steps kung paano mo, ito na yung techniques, ito na yung how part, paano mo bababago yung identity mo. So, number 1 is to visit your successful version. Naalala nyo, tinuro ko to sa isa sa mga module sa Success Bootcamp, which is yung 7-step to confidence. Na tinuro ko to, na kung paano mo makikita yung successful version mo, which is tinuro ko doon yung visualization. Naalala mo yung training na yon? So kung hindi, balikan mo yon. Okay, balikan mo yon. And sinabi ko rin doon kung anong kailangan mong gawin everyday, which is yan, bibisitahin mo yung successful version mo. So balikan mo yung module na yon dahil kailangan mong makita yung successful version mo araw-araw. That is a part of reprogramming. Araw-araw. Para mas mapabilis yung pagre-reprogram mo sa isipan mo, mabago yung way ng mga paniniwala mo, kailangan araw-araw mo siyang binabago. Hindi pwedeng nakaschedule lang kung kailan mo trip. Hindi mangyayari yon. Walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Naalala ko, di ba madalas ko itong kinikwento, nung nagsisimula ako sa negosyo, dati kasi offline eh, pupunta pa kami ng office, tapos kahit wala namang kaming gagawin doon, para kaming empleyado noon eh. Nung mga time na yun, pupunta kami ng office. So sa inyong mga naka-experience ng ganon, yung old school network marketing ganon, diba? Punta ka ng office, kahit walang gagawin, kailangan mag-busy ka ng maganda, kailangan maayos itsura mo.
Kahit wala ka namang kakausapin, di ba? Tatambay ka lang doon, magpapawiran lang kayo. So yun yung ginagawa namin every single day. So, syempre, ang ginagawa, ito pa, isa sa mga kahinaan ko, weakness ko, is fashion. Hindi ako mahilig yung mag-aayos ako ng sarili ko. Lalo-lalo na yung magko-coat, ayaw na ayaw ko niyan. Kasi ang gusto kong suotin is kung ano yung komportable ako. No? Ayaw na ayaw kong gawin yan. Pero isa sa mga tinuro sa amin is yung tinatawag na dress to impress nga. And nakakatulong rin kasi na kapag ka dinadamitan mo yung sarili mo ng maayos, nakakatulong rin sa pag-build ng confidence mo. Kaso nga lang, ang nagiging problema is umaabot sa point na nagiging social climber na. Yun yung hindi lang maganda. Pero nakakatulong talaga yon. And kailangan din kasi ano ba naman, makikipag-usap kami sa prospect, sa personal. Di ba, napaka-judgmental nating mga tao, first impression last, may kasabihan nga na hindi ka na makakakuha ng second chance para sa first impression. Kung ano yung unang maging tingin sa'yo, yun na yun eh. Ang hirap niyang baguhin. So kailangan mag-ayos kami ng itsura namin. Isipin mo na lang, kung makikita niyo yung itsura ko before, di ba nagpo-post ako kanina lang, nag-post ako ng itsura ko noon, 2016. Diba, lubog yung mukha ko noong mga time na yun kasi walang makain. No, hirap, yun yung taon ng paghihirap ko yung 2016 na yun, pero yun yung taon din ng transformation ko. Doon nagsimula, hindi transformation sa itsura, transformation sa isipan. Kasi nagsimula lang naman na bumilog na yung mukha ko is mga 2018 na yata or 2019. Pero noon, lubog talaga mukha ko, para ako nag-a-addict. Hindi naman ako nagbibisyo. Noong mga time na yun, hindi na talaga. Matagal na akong tumigil. So, nakakatulong yun. Unti-unting nagbabago yung way of thinking ko noong mga time na yun. And palagi kong iniisip noon is, bago kami pumunta sa office, ito yung ginagawa ko. Titingnan ko yung sarili ko sa harapan ng salamin. Tapos tatanungin ko yung sarili ko, ako lang, mag-isa, tahimik. Tatanungin ko yung sarili ko, ganito ba itsura ng successful? Ganito ba itsura ng mayaman? Ganito ba tumindig ang mayaman? Ganito ba umimik yung mayaman? Ganito ba kahit nga paglalakad habang naglalakad ako, tinatanong ko yung sarili ko, ganito ba maglakad ang mayaman? Hindi ko alam yung ginagawa ko nung mga time na yun. Hindi ko alam. Basta naisip ko lang yun eh. Naisip ko lang siguro isa rin sa mga training na subconscious din na nakuha ko, narinig ko, tas ginawa ko na lang siya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ko siya ginagawa noon. Pero hindi ko alam, unti-unti ko na palang binabago yung identity ko. Unti-unti ko palang binabago, hindi ako aware. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo, ginagawa ko na pala noon, hindi ko alam. So isipin mo yun na hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam na ginagawa ko pero nabago ako. So, yun yung ibig ko sabihin. So palagi mong titingnan, palagi mong babalik-balikan yung successful version mo every single day hanggang sa mapaniwala mo yung subconscious mind. Hindi mo kasi mapapaniwala agad yung subconscious mind mo, especially ngayon na adult ka na. No, teenager ka na, adult ka na, especially ngayon, mas mahirap mapaniwala yung subconscious mind mo kasi marami nang alam. No, acne na yan eh. Alam niyo ba yon? Acne, yung term na ginagamit ng mga networker, acne. Alam ko na yan. AKNY. Diba? Marami nang alam yung subconscious mind mo dahil adult ka na eh. Ang programming, napaka-sensitive niyan sa mga bata. Kaya kung meron kayong mga anak, napaka-sensitive ng programming. Kahit hindi nyo alam, kahit akala nyo hindi nila naiintindihan, yung mga sinasabi nyo, naiintindihan nila yan. Hindi pa nila naiintindihan sa ngayon. Pero pag mature nila, nasa subconscious mind nila lahat yan. Doon yung papasok lahat sa kanila. Kaya kung mapapansin mo, kung ikaw nung bata pa, palagi mo nakikita nag-aaway yung mga magulang mo, baka nadala mo yun. No? Baka nadala mo sa karelasyon mo, palagi mo silang inaaway, hindi mo alam kung anong dahilan. Wala namang dahilan, or maliit na bagay lang naman, kasi nakikita mo sa magulang mo nung bata ka pa. Ngayon mo siya nadala, nasa subconscious lang, ganun ka-powerful yan. Eh, since ngayon mga adult na tayo, medyo challenging na talaga na baguhin yung programming, yung old programming, kasi ilang dekada kang naniniwala sa maling paniniwala na yan eh. Ilang dekada mo dala-dala yung identity na yan eh. Hindi mo yun mababago overnight. It took me how many years bago baguhin yung sarili? Isipin mo, 18 years old pa lang naman ako 18 years old pa lang yung mga 18 years pa lang yung mga mali kong paniniwala. Yung mali kong identity, 18 years pa lang. Pero it took me how many years na para mabago yon? And hanggang ngayon, patuloy siya nagbabago, patuloy siya nag-i-evolve. Naalala ko, 2016, doon nagsimulang ma-recreate yung sarili ko first. Ay, hindi pala, 2013. Doon ko unang ni-recreate yung sarili ko na binago ko yung identity ko. 2016, nabago ulit siya. Bakit? Ethical networker na. Ngayon, 2021, binabago ko ulit yung identity ko. Bakit? Gusto ko kasi millionaire na.
kumikita ng at least 1 million per week. Yun ang goal ko eh. So para mangyari yun, kailangan kong baguhin yung identity ko. Hindi kung ano yung ginagawa ko, hindi kung ano resulta ko, kundi yung identity ko, paano ko tingnan yung sarili ko. Kailangan mapaniwala ko yung subconscious mind ko na ako yung kumikita ng 1 million per week or 4 million per month. And challenge yun para sa akin. Sobrang challenging yun. At hindi ko sinasabi na ganun din dapat yung gawin nyo. Wala ka pa dun sa level na yun. Wala pa. Okay, step by step yan. Kung hindi mo pa kinikita yung first million mo, doon ka muna. Doon ka muna sa first million. Kaya tinawag ito na Millionaire Mind Bootcamp. Doon ka muna sa first million. Yun muna ang kitain mo. Pag kinita mo na yung first million mo, ano yung next? Kitain mo siya in a lesser period of time. Halimbawa, kinita mo siya within 1 year, gawin mo 6 months. Yun naman ang kasunod. Hanggang pauntiin mo na pauntiin. Pagkatapos nun, 3 months na lang. Pagkatapos nun, 1 month na lang. Pagkatapos nun, 1 week naman. Yun. Yung pinagdaanan ko lahat yun. Kaya nandito na ako sa 1 week. Hindi ka bibiglang ganun. Hindi bibiglang shoot pataas kasi mai-stress ka nun. Kasi parang ang mangyayari, di ba? Parang ang mangyayari is pipilitin mo kaagad yung sarili mo na from kumikita ka ng 5,000 a month dito sa negosyo natin, parang kung ganun yung kinikita mo within a month, tapos pipilitin mo yung sarili mo na next month 1 million agad. Hindi ko naman sinasabing imposible, pero unrealistic siya eh. Mai-stress ka. Mai-stress ka kapag ganun yung way. Huwag mong hindi tayo nagpapalakihan ng goal dito. Ang kailangan mo i-train sa utak mo ay kahit maliit yung sineset mo na goal, di ba tinuro ko yan? Nasa Fast Start Academy yan. Nandun sa goal getting formula. Kahit maliit yung sineset mo na goal, hindi naman kasi yung laki ulit yung pinag-uusapan dun eh. Kailangan ko, ang tinuturo ko kasi sa inyo, pinapaniwala ko yung mga subconscious mind nyo na kaya mo. Eh kung ipapaset ko sa iyo malaki agad, within 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, hindi mo na hit, ang nangyayari, pinapaniwala ko yung subconscious mind mo na imposible. Diba? Kaya hindi ako naniniwala dun sa sinasabi nila na aim for the stars. Dati naniniwala ako dun eh. Na aim for the stars, at least kung hindi mo daw ma-reach yung stars, at least sa moon ka daw maglaland. Hindi eh. Yung may mga tao na okay sa kanila yung ganung paniniwala. Kasi sila talaga yung mga competitive na tao, sila talaga yung matindi yung hunger, matindi yung desire. Eh kaso hindi naman lahat ganun eh. Kukunti lang sila eh. Kukunti lang kami na ganung mag-isip. Yun yung na-realize ko eh. Kasi dati pinipilit ko na i-project yung sarili ko na dapat maging katulad nyo ako. Dapat gayahin nyo ako, mali pala yun. Hindi nyo ako gagayahin. Okay? Hindi nyo ako, kasi may kanya-kanya kang personality. Hindi nyo ako gagayahin. Hindi nyo ako kailangan gayahin. Bagkos, ang tinuturo ko sa inyo, maging best version ka ng sarili mo. Kasi ang identity mo, ikaw, kung sino ka ngayon, nag-iisa lang yan. Wala ka dapat katulad. Unique ka dapat. Isipin mo yun, di ba? 7 billion population sa mundo, magkakaiba tayo ng fingerprint. Even kambal, maraming pagkakaiba sa kanila. Magkaiba pa rin sila ng fingerprint. Marami pa rin iba sa kanila. Ugali nila, pwede magkaiba. Hilig nila, pwede magkaiba. Kahit kambal. So wala naman talagang tao na parehas eh. So yun ang tinuturo ko sa inyo. Kaya, ang ginagawa ko is, paano ko to mas mapapadali sa inyo para mas madali mo ma-achieve yung mga goal mo. Kaya nga, nakikringe ako kapag hindi mo pa rin na-achieve yung goal mo kasi hindi ko na talaga problema yun. Ikaw na talaga may problema dun. Kasi pinadali ko to ng sobra kumpara sa way ng training ko before, kumpara sa kung paano kami turuan dati, hindi ka tatagal ng 1 linggo. Kung paano kami tinuruan dati. Tapos introvert pa ako, mahiyain pa ako. Pinamimigay kami ng flyer sa kalsada, pinakakausap kami ng di namin kilala. Yung ang tawag namin doon is pusakal, kidnapping. Literal, nakakausapin namin sa personal, lalapit kami sa mga hindi namin kilala, kakausapin namin. Ganun ang tinuturo sa amin before. Isipin mo yun. Tapos introvert ako, mahiyain ako. Hindi ka tatagal ng 1 linggo sa ganun. Kung dito pa lang sa ginagawa sa Team Genuine, nahihirapan ka na. Diyos, napakadali nito. Sobrang dali kumpara dun sa iba, kumpara sa ginagawa namin dati. Okay, kaya kailangan mong paulit-ulitin yun every single day. Visit mo yung successful version mo every single day, mag-schedule ka every single day dahil unti-unti, hindi instantly magiging ikaw yon, unti-unti
na magiging ikaw yun at unti-unti mo rin gagawin yung mga necessary action subconsciously para magkatotoo yung resulta na gusto mo. Ang kailangan mo lang talagang maging focus ay unti-unting baguhin yung identity mo. Okay, baguhin. Kaya sa pamamagitan ng pag-visit mo sa successful version mo every single day, bibisitahin mo lang every single day sa pamamagitan ng tinuro ko. So yun ang focus mo. And syempre, yes, gagawin mo pa rin yung mga kailangan mong gawin, yung mga activities na nakaset mo, prospecting, ganyan-ganyan. Di ba? Yung mga tinuro ko dito na strategy. Pero mapapansin mo, pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, yung identity change na yun, may mga bagay kang gagawin na even hindi ko siya tinuro. May mga bagay ka na bagong madidiscover, meron kang susubukan. Dati na kinatatakutan mong sumubok ng bago, ngayon masusubukan mo na siya, hindi ka na natatakot kasi nagkikik na. Okay, nagsisimula nang mag-kick in yung pagbabago ng identity mo. Nagsisimula nang maniwala yung subconscious mind mo dun sa sinasabi mo na successful version mo. And mamamalayan mo na lang, biglang lalaki yung resulta mo. Na-experience nyo ba yung gano'n? Yung biglang pumuputok yung resulta mo, nagugulat ka na lang, na dati hindi ka naman kumikita ng gano'n, biglang pumutok. Marami na sa inyo naka-experience ng gano'n. Na nagulat ka na lang, biglang gumanon yung resulta. Ano nangyari? Diba? So yun. Nagsisimula nang mag-kick in. Okay? So unlike, hindi katulad sa mangga, yung utak natin kasi, kayang pabilisin yung pagbabago. Di pa palagi kong ginagamit yung analogy ng mangga. Naabot ng ilang years, bago tumubo, mamunga, ganyan. Hindi katulad sa mangga, yung way ng pagbabago sa identity natin, sa beliefs natin, kaya siyang pabilisin through consistency. Yun ang makakapagpabilis sa pagbabago. Kung gusto mong mas mabilis mong ma-achieve yung result mo, consistency. Kung gusto mo pang mas mapabilis pa, consistency and intensity. Kung dati binibigay mo lang sa halimbawa, meron kang pagkatapos mo sa work, halimbawa part-time ka, pagkatapos mo sa work, ang meron kang let's say 6 hours na available or 5 hours na available. Pero ang binibigay mo lang sa negosyo mo 2 hours per day. Pero consistent, no? Mabilis yung magiging pagbabago mo. Pero kung gusto mo mas mapabilisin, yung 2 hours, yung 5 hours mo na available, ubusin mo lahat para sa negosyo. Consistency and intensity. Pero kung sagad na talaga, wala na tayo. Hanggang doon na lang talaga Kasi part-time mo siyang ginagawa Hindi mo kailangan naman mag-full-time. Okay? Hindi mo kailangan mag-full-time prematurely. Lalo-lalo na kung breadwinner ka at may mga taong umaasa sa'yo. Hindi pwede. Kasi mawawalan ka ng cash flow, importante yun Kaya kung gusto mong mapabilis, kung gusto mong makapag full-time agad, seryosohin mo, mag-immerse ka dun sa negosyo, meaning, siseryosohin mo talaga yung mga sinasabi at mga pinagagawa ko, especially ito, yung pag-visit mo sa successful version mo every single day. Okay, palagi nyo itong tatandaan. You cannot perform consistently in a manner that is not consistent in the way you see yourself. So Tagalog, hindi mo magagawa ang isang bagay kung hindi mo naman nakikita yung sarili mo na ganun yung dapat mong gawin. Kung hindi consistent sa identity mo. So for example, di ba negosyo na yung ginagawa natin? Pinag-usapan natin milyon, pinag-uusapan natin paano kayo yaman. Pero ang tingin mo sa sarili mo, hindi, mahirap lang kami. Hanggang dito lang, empleyado lang naman ako Hindi naman ako nakapagtapos. Kung ganun ang palaging sinasabi ng subconscious mind mo, tapos hindi mo nilalabanan, hindi mo gagawin yung mga tinuturo ko. Kasi hindi mo naman nakikita na dapat mong gawin yun Hindi nakikita ng subconscious mind mo na dapat ginagawa mo yung ginagawa ng mga mayaman. So sinasabotahe ka. Okay, so binibigyan ko lang ng emphasis yung sinasabi ko na be do have. Binibigyan ko lang ng emphasis na importante na baguhin mo yung identity mo. So sa simula, pag ginagawa mo yon, yung pag-visit sa successful version mo, possible na may mga maririnig kang bubulong sa sarili mo na hindi mo naman kaya yan. Hindi mo boses yun. Yung mga naririnig mo na nagdududa sa'yo, sa isipan mo. Kasi alam, ito yung iba sinasabi nila, ano daw yun, guardian angel, devil. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero kung mapapansin mo, meron talaga tayong inner voice. Meron talaga tayong inner voice. Kasi, halimbawa, manood ka ng video na walang nagsasalita, pero ano lang, binabasa mo lang. Di ba may naririnig kang nagsasalita?
Halimbawa, nanood ka ng isang video na puro caption lang, walang naimik, caption lang. Nasubukan mo na bang manood ng ganun? May mga ganung klase ng video, caption lang, tapos music lang. Music, caption, walang naimik. Pero may naririnig ka nagsasalita. Meron ka naririnig na nagsasalita. Minsan, ibang boses ng ibang tao, minsan boses mo. Na-experience yun yung ganun. Subukan mo. Kung di mo pa na-experience yung ganun, subukan mo. Meron kang maririnig na boses na nagsasalita. Yun yung inner voice natin. Kasi na-realize ko yun sa kakapanood ko sa TikTok eh. By the way, ang pinapanood ko sa TikTok is 98% wisdom, motivation, value, 2% lang yung entertainment. Okay, 98% puro motivation, puro value, nakakatulong para ma-improve ako at makuha yung pangarap ko. 2% lang dun yung entertainment. So yan yung na-realize ko. Merong isang nagti-TikTok na nakamaskara. Nalimutan ko yung pangalan niya eh. Matagal ko na siya nakita. Nakamaskara siya, tapos may hawak lang siyang inumin yata. Tapos, wala lang siya. Nandun lang siya, nakatayo, nagaganyan lang, wala siyang iniimik. Pero may caption. May caption. So, doon sa video, so babasahin mo lang talaga yon. So, doon ko siya na-realize. O nga no, may nagsasalita talaga. Yan yung inner voice mo. So possible na kapag ginawa mo to, yung marami akong paggagawa sa'yo, especially itong visualization, na pwedeng may kumontra na inner voice. Hindi yan devil, hindi yan demonyo, hindi yan diablo, hindi yan ganun. Ikaw yon, no? Kung hindi man ikaw yon, yan ay boses ng ibang tao na prenogram sa'yo. Yung mga taong hindi naniwala sa'yo, boses ng ibang tao yan, pero hindi yan yung successful version mo. Kaya nga binabago natin eh. Kaya binabago natin yung bumubulong kasi tayo lang, nung umpisa, hindi tayo yung nag-create. Kasi wala tayong choice dahil hindi naman natin to alam. Lahat tayo, hindi naman to tinuro sa akin ng mga magulang ko eh. Late ko na rin to natutunan. Sa mga mentors ko to natutunan, hindi sa magulang ko. So, nung unang stage natin, which is naituro ko rin to sa success reprogramming, wala tayong choice eh kung sino magpo-program sa atin. So, yung mga bumubulong na negative na yan, na mga bumubulong sa isipan mo, yung inner voice mo na nagdududa, yung inner voice mo na sinasabihan ka na di mo kaya, yung inner voice na nagsasabi sa'yo na tumigil ka na lang dyan, para lang sa kanila yan, malas ka sa ganyan, hindi yan para sa'yo. Diba? Prenogram lang yan madalas nung ibang tao. Pero hindi mo yan boses. No, nagiging boses mo lang kasi syempre, utak mo yan eh. Diba? Pero ibang tao yung may gawa niyan. Ibang tao yung nag-program yan. So papalitan natin yun. Yun ang goal nito. Ito yung strategy para mo siya mapalitan. And one step at a time. One step at a time, hindi kailangan natin magmadali. Ang focus mo, hindi mo kailangan isipin kung kailan kang magbabago, kung kailan mo mababago yung way of thinking mo. Wag mo isipin yon. Ang isipin mo, gawin mo lang every single day. Kung naalala nyo, sa isa sa mga tinuro ko rin dito sa Success Bootcamp na huwag ka mag-focus sa goal. Naituro ko rin to sa Fast Start Academy din actually. Huwag ka mag-focus doon sa goal mo. Ang goal mo is yun yung direction mo eh. Para may direction ka, at least alam mo kung saan ka papunta. Pero ang dapat maging focus mo saan? Kung naalala nyo pa, saan? Kaya set ka ng goal, gusto mo kumita ng gato, halimbawa, gusto mo ito ma-achieve. Sabi ko, huwag ka mag-focus doon. Saan ka dapat mag-focus? Sige, chat nyo dyan. Kung talagang nag-take notes ka, kung talagang inaalala mo. Activities, tama, sa activities. Sa activities, doon ka mag-focus, profit-producing activities. Hindi sa goal. No, kasi parang ang nangyayari, halimbawa, di ba ginagamit ko madalas na analogy, GPS, yung mentor. Which is ako yon. Ako nagme-mentor sa inyo, GPS, tuturo ko sa yung daan. Kapag kasi nakafocus ka masyado sa goal, para ka nagdadrive ng sasakyan, pero sa halip na sa windshield ka nakatingin, doon ka sa GPS nakatingin. Ano mangyayari sa'yo nun? Babangga ka. Yes, alam mo kung saan ka papunta, pero hindi ka dapat doon nakafocus. Doon sa harapan ng daan, pasilip-silip ka lang doon. Para at least may idea ka, nasa na ba ako? Tama ba yung dinadaanan ko? Pero ang focus mo sa harapan. Sa pagdadrive lang, doon ka lang nakatingin. Wala nang iba. Okay? So that's the same with this. Visit mo yung successful version mo, gawin mo lang siya everyday dahil yun yung dapat mong gawin. Hindi mo kailangan isipin kailan ba mababago. Hindi na natin problema yan. Ang importante isipin natin, ito yung paraan para magbago. Mag-focus ka sa activity. Okay?